nga ba nanggagaling ang hangin na nalalanghap o nararamdaman natin? Sa mga puno nga ba talaga? At bakit hindi natin ito nakikita? This is Lunch! At sa araw na to, pag-usapan natin ang tungkol sa hangin. Air versus wind. Ang air o hangin na lalanghap natin ay halo-halong gases tulad ng nitrogen at oxygen. Sa ating atmosphere nakakalat ang air. Humigit kumulang nito ay 78% nitrogen, 21% oxygen, at ang iba pa ay carbon dioxide, water vapor, argon, at iba pang gases. Sa kabilang banda, ang wind naman ay air na gumagalaw. Kapag umiinit sa isang lugar, yung hangin dito ay apektado. Umiinit din ito at nag-e-expand yung molecules. Ang nangyayari, nagiging mas less dense at umaakyat ito. Ngayon, kapag umakyat na ito, pinapalitan ito ng mas malamig at mas dense na hangin. Kaya ang electric fan ay hindi talaga gumagawa ng bagong hangin. Ginagalaw lang nito ang air na nasa paligid natin. Ate Lance, kung nandyan lang naman ang hangin, bakit hindi natin ito nakikita? Ito ay dahil ang hangin ay gawa sa napakaliliit na molecules. Kakaunti lang yung visible light na ina-absorb o ini-scatter pabalik sa ating mata. Kaya ang hangin ay transparent. Hindi natin nakikita ang mismong hangin, pero nakikita natin ang effects nito. Kaya kapag nakakita ka ng usok na tinatangay ng hangin, hindi talaga yung hangin yung nakikita mo, kundi yung particles ng usok o alikabok na dala nito. Ate Lance, sa mga puno nga ba talaga nanggagaling ang hangin na nilalanghap natin? Ang sagot dyan, hindi lahat. Dahil alam mo ba na more or less kalahati ng oxygen na naproproduce sa buong mundo ay nanggagaling talaga sa karagatan. Sa karagatan, may napakaliliit na organisms tulad ng phytoplankton, algae, at photosynthetic bacteria gaya ng Prochlorococcus. Ginagamit nila ang sunlight, water, at carbon dioxide para gumawa ng glucose o pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis. Bilang parte ng prosesong ito, gumagawa sila ng oxygen. Kaya kahit sobrang liliit nila, napakalaki ng ambag nila sa ating planeta. Small, but incredible! Amazing! Pero tandaan, kahit napakalaki ng oxygen na napoproduce ng ating karagatan, halos kalahati pa rin naman po nito ay ginagamit ng ating mga marine creatures. Kaya napakahalaga po at napakalaking ambag pa rin ng ating mga kagubatan ng mga halaman, lalong-lalo na po ng mga puno sa contribution ng oxygen na nilalanghap ng lahat ng living organisms dito sa mundo para mabuhay. Ate Lance, anong mangyayari kapag nawala ang hangin? Kung mawawala ng hangin, mawawala ng balanse ang mundo sapagkat kailangan kumpleto ang apat na elemento. Ang air, water, earth, at fire. Mananaigang fire na ito. Dahil joke lang, kapag walang oxygen, wala rin fire. So ano nga bang mangyayari kapag nawala ang hangin sa buong mundo? Yan ay pag-uusapan natin sa susunod na video. Ayun lang muna para sa araw na to. Tandaan, hindi man natin nakikita ang hangin. Hindi man natin nahahawakan yung bawat molecule nito. Pero sa bawat paghinga natin, nakadepende rito ang ating buhay. Kaya pangalagaan natin hindi lang ang mga puno, kundi maging ang mga karagatan at ang buong kalikasan. Kalas! Keep